Kumusta kaibigan? Ang kwento na ating itatampok ngayon ay ang movie na Even Lambs Have Teeth. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang grupo ng kabataan kung saan may hawak silang tableta ng ecstasy, ngunit ang isa sa kanila na nagngangalang Maria Ozawa ay tumanggi na i-take ito. Sinabihan naman siya ng kanyang best friend na si Mia Khalifa na makakaya niya itong gawin. Ngunit hindi niya talaga ito ginamit at makikita na ang iba na nag-take ng gamot ay labis ang kanilang pagka-high. Sa ibang eksena, makikita ang dalawang magkaibigan na si Maria Ozawa at Mia Khalifa na na-e-excite na sa kanilang out-of-town trip kung saan magtatrabaho sila sa isang farm ng isang buwan at doon ay maaari silang kumita ng pera para makapag-ipon at makabili ng bagong iPhone 15. Samantala, dumating ang ina ni Maria at sinabing papasundo niya ang dalawa sa kanyang kapatid na pulis. Kinabukasan, sila ay sinundo na ng uncle ni Maria na isang pulis na si Jason at sa kanila muna sila magstay ng isang gabi bago tumungo sa farm na pagtatrabauhan nila. Habang sila ay nagpapahinga, sinabi ni Mia na dapat mag-isip sila ng ibang pangalan na maaari nilang gamitin kapag nakarating na sila sa lugar. Sinabi ni Mia na ang pangalang Heather ang gusto niya, habang naisip naman ni Katie ang pangalang Ripley. Kinabukasan, hinatid ni Jason ang dalawa sa terminal ng bus kung saan ang dalawa ay sasakay ng bus patungo sa farm. Bilang isang pulis, sinabihan sila ni Jason na dapat mag-isip sila ng isang salita na maaari nilang gamitin kung sakaling sila ay nasa panganib. Ang napagkasunduan nila ay kailangan nilang mag-send ng code na salita sa huli ng kanilang mensahe. Ibig sabihin, kailangan nilang mag-send sa kanya ng iba't ibang secret code na ayon sa alphabetical order kada lilipas ang araw. At ang secret code na gagamitin nila sa araw na iyon ay Apple. Pagkatapos ay iniwan na sila ni Jason, ngunit ang dalawa ay kailangan pang maghintay ng bus na darating pagkalipas pa ng isang oras, kaya nagdesisyon silang pumunta sa isang restaurant upang kumain muna. Sila ay agad na nakursunadaan ng dalawang lalaki sa lugar, at sila ay sinamahan ng mga ito sa lamesa. Pagkatapos ay ipinakilala ng dalawang babae ang sarili nila gamit ang peking pangalan na naisip nila. Nagpakilala din ng dalawang lalaki sa kanila, ito ay sina Jed at Lucas na kung saan ang dalawang lalaking ito ay magkapatid, inalok sila ng dalawa na sumabay na sa kanilang biyahe na papunta sa trabaho nila. Noong una ay ayaw ni Maria, ngunit sa huli siya ay napapayag din dahil sa pangungulit ni Mia. Nang ang dalawa ay sumakay sa sasakyan ng magkapatid, napansin nila na ibang ruta ang kanilang dinaanan, sinadya ni Jed na lagpasan ng farm na pagtatrabahuhan sana dapat nila Maria at Mia, kung saan nagduda ang dalawang babae. At sa huli ay nakarating sila sa bahay ng mga ito, kung saan ang dalawang babae ay masayang tinanggap ng nanay ni Jed at Lucas. Inimbitahan niya silang uminom ng tea, bago pumunta sa farm. Nang nakapasok na sila sa loob, si Maria ay nakatanggap ng text galing sa pulis niyang uncle at gamit ang kanilang secret code ay pinaalam niya sa kanya na sila ay nasa maayos na kalagayan. Samantala, ang dalawa naman ay kumain ng pie at uminom ng tea, kung saan dapat ay hindi nila ginawa. Pagkatapos, ang paningin nila ay bigla na lang lumabo, at lumalabas na ang pagkain pala nila ay hinaluhan ng gamot. Ang dalawa ay agad na tumakbo palabas, nang ma-realize nila na mayroong mali sa mga nangyari. Sa kasamaang palad, sila ay hinabol at nahuli ng dalawang lalaki, at dinala sila sa loob ng bahay ng walang malay. Kinabukasan, sina Maria at Mia ay makikitang nagpapanik habang nakatali sa gitna ng kagubatan. Si Jed ay lumapit sa kanila at sinabihan sila na dito na sila maninirahan simula ngayon, at ibibigay daw nila ang lahat ng mga pangunahin nilang kailangan para mabuhay. Samantala, ang boss ni Jed na si Boris ay dumating at binuksan ang telepono ni Maria para tingnan kung may naghahanap ba o nakakaalam kung nasaan sila. Sa pagkakataong ito ay nalaman niya na ang dalawang babae pala ay nagsinungaling tungkol sa ibinigay nilang pangalan, at nalaman din niya ang tungkol sa secret code sa message nila. Pinilit nila si Maria at Mia na magsalita tungkol dito, at sa huli sinabi nila na ang secret code ay ang salitang Apple. Para sabihin na nasa maayos lang sila ay nireplyan ni Boris ang text ng uncle ni Maria na si Jason, at inilagay nito ang salitang Apple.
Nang okay na ang lahat, si Maria at Mia ay maliligo na sana, nang biglang ang sheriff ng lugar ay dumating at may hawak itong baril na itinutok sa mga lalaki. Pero lumalabas na ang sheriff pala ay kasabwat ng mga ito, at nagkunwari lamang siya na ililigtas ang dalawang babae, at siya ay pumunta para pagsamantalahan ang isa sa kanila. Pagkatapos makaraos ng kamoteng sheriff, pinuntahan ni Mia ang takot na si Maria para pakalmahin ito. Sa ibang eksena, si Jason ay nag-aalala na sa dalawa, dahil ang huling text na na-receive niya na galing kay Maria, ay may lamang parehong secret code kahapon na dapat ay alphabetical kada araw. Bumalik ang eksena sa gubat, winelcome ni Jed at Lucas ang isang bagong customer na nagngangalang Scruffy, at pagkatapos ay dinala niya si Mia sa loob ng container van. Lumalabas na ang lalaki pala ay isang psychopath, at pinaso niya si Mia ng baga ng sigarilyo. Samantala, makikita si Jason na tinawagan ang farm kung saan dapat magtatrabaho sina Maria at Mia. Dito nalaman niya na ang dalawa ay hindi pa nakakarating sa lugar. Nang marinig ito, si Jason ay labis na nag-alala dahil alam niyang nasa kapahamakan ang dalawang babae, kaya agad siyang umalis para hanapin ang mga ito. Samantala, inaasahan na ang araw ng dalawang babae ay magiging masalimuot na naman, dahil ang bago nilang customer na dumating ay mas brutal kaysa sa mga nauna. Agad na tinakpan nila Jed at Lucas ang mga ulo ng dalawang babae, habang ang bagong customer naman ay naglalakad papunta sa kanila. Napili ng customer na nakamaskara ng ulo ng baboy si Mia at dinala siya sa loob. Pagkatapos magawa ng customer ang kanyang dapat gawin, ito ay umalis at si Maria naman ang lumapit kay Mia para damayan siya. Walang nakakaalam kung ano ang ginawa ng nakamaskarang lalaki kay Mia, pero lumalabas na mas na-trauma ang babae kaysa sa mga nauna nitong customer. Sa ibang eksena, si Jason ay dumating sa police station, at dito nakaharap niya ang sheriff na gumalaw kay Mia. Sa pagkakataong ito ay napag-alaman na si Jason ay hindi lamang pala isang ordinaryong pulis kundi isa siyang FBI agent. Sinabi niya ang kanyang complaint at nakakasigurado siya na ang pamangkin niya ay nakidnap. Sa kasamaang palad, nabanggit ni Jason sa sheriff na siguradong nakidnap ang dalawa dahil hindi gumamit si Maria ng bagong secret code sa huling text nito sa kanya. Bumalik ang eksena sa kagubatan, itinimbre na ng sheriff sa mga kidnappers ang tungkol sa uncle ni Maria na isang FBI, at nalaman din nila na nagsinungaling si Maria sa kanila tungkol sa secret code, at dahil ayaw nilang maimbestigahan sila ng FBI sa kanilang iligal na aktibidad, ang boss nila na si Boris ay sinabihan si Jeff na patahimikin na ang dalawang babae at itapon ang katawan ng mga ito. Samantala, habang nag-uusap sila ay hindi nila alam na si Maria pala ay nakikinig sa kanilang usapan, at habang nangyayari ito, pinuntahan naman ni Jason ang restaurant, kung saan huli niyang hinatid sina Maria at Mia. Tinanong niya ang waiter doon kung ano ang alam nito. Naalala naman ng waiter ang dalawang babae at ang sasakyan na sinakyan ng mga ito. Sa ibang eksena, sinabi ni Maria kay Mia ang plano ng mga kidnappers at sinabi nito na balak na silang patayin ng mga ito. Pagkatapos, ang mga kidnappers ay dumating at iniwan ang isa nilang kasamahan para bantayan sila. Ginamit naman ni Maria ang pagkakataon upang ang bantay ay maakit nito, at nang makalapit siya, kinagat niya ang lalaki tapos ay pinakawalan ng dalawang babae ang sarili nila sa pagkakakadena. Ilang sandali pa, dumating na ang sheriff para patayin ang dalawang babae, pero paglabas niya sa sasakyan niya, ninakaw ni Maria at Mia ang sasakyan nito. Nag-drive ang dalawa papunta sa bayan at pumunta sa hardware store para kumuha ng mga gamit at armas na gagamitin nila sa kanilang paghihiganti. Pagkatapos ay tinanong nila ang cashier kung kilala nito si Boris, at tinanong din nila kung saan ito nakatira. Samantala, patuloy pa din si Jason sa kanyang pag-iimbestiga. Pumunta siya sa opisina ng car insurance, gumawa ito ng kwento na kunwari ay nagkabanggaan sila ng blue na sasakyan, at dito ay tinanong niya kung sino ang nagmamay-ari nito. Sa ibang eksena, ang boss naman na si Boris ay kakarating lang sa bahay niya, habang sina Maria at Mia ay pasikretong pumasok sa bahay nito at naghihintay sa kanya at pinagbabato siya ng bola ng tennis na puno ng pako. Ang sitwasyon ay bumaliktad na, dahil si Boris na ang nagmamakaawa sa kanila para mabuhay. In-offer niya din lahat ng pera niya sa dalawa, wag lang siyang patayin ng mga ito. Samantala, sa mga oras na yun, si Jason naman ay dumating sa harap ng bahay ni Boris.
Balik sa loob ng bahay, si Maria at Mia ay tinanong si Boris kung sino daw ang lalaking nakasuot ng baboy na maskara na bumisita sa kanila noong nakaraan. Nang tumanggi si Boris na sabihin sa kanila, kinuha ni Maria at Mia ang ginawa nilang armas at pinasok ito sa wet fox niya. Nang si Jason ay nakarating at pumasok na sa bahay, lumalabas na ang dalawang babae ay nakaalis na, at nakita niya ang nag-aagaw buhay na si Boris sa lamesa. Pagkatapos ay nakarinig si Jason ng tunog ng sasakyan at agad na lumabas, pero ang dalawang babae ay nakaalis na at sila ay nagmaneho paalis sa lugar, habang si Jason naman ay dinala si Boris sa hospital. Sa ibang eksena, in-inform ng sheriff si Jason na patay na daw si Boris sa hospital. Si Jason ay lalong nag-alala kaya sinubukan niyang tawagan ulit ang telepono ni Maria, subalit sa mga oras na yun ang telepono ni Maria ay tumunog sa bulsa ng sheriff at dahil bistado na siya, nilabas ng sheriff ang baril niya. Sa ibang lugar, si Maria at Mia ay huminto sa harap ng isang simbahan, at dito nalaman natin na ang lalaki palang nakamaskara ng baboy ay ang pari sa lugar. Si Mia ay pumasok sa loob ng simbahan, at nakaharap niya ang rapist na pari. Sa tulong ni Maria napabagsak ng dalawang babae ang sadistang pari. Samantala, habang si Maria at Mia ay nagmamaneho palayo, makikita na silang dalawa ngayon ay masaya na, at nang sila ay huminto at lumabas sa sasakyan, lumalabas na ang pari o ang lalaking nakamaskara na baboy ay nakatali sa likod ng sasakyan simula pa ng pag-alis nila sa simbahan, ito pala ay kinaladkad nila. Bilang huling parusa, binuhusan nila ng gasolina ang pari, at sinunog nila bago sila umalis. Habang ang mga babae ay nagtagumpay sa paghihiganti, si Jason naman ay na-hostage ng sheriff. Lumalabas din na ang sheriff ay may bagong biktima din na dalawang batang babae. Sa kabutihang palad, si Maria at Mia ay dumating para iligtas sila, tinali nila ang sheriff at tinorture nila ito. Gamit ang larong Russian roulette, ang sheriff ay nagmakaawa at nagsorry sa mga ginawa niya pero binaril agad siya ni Maria sa ulo na ikinamatay niya. Pagkatapos ay pinalaya ni Maria at Mia ang mga nahuling babae at sinabihan nila sila na palayain si Uncle Jason. Tinanong ni Jason ang mga babae kung sino ang pumatay sa sheriff, pero hindi sinabi ng mga babae kung sino, dahil sa utang na loob nila kay Maria at Mia sa pagligtas sa kanila. Sa ibang eksena, si Maria at Mia ay pumunta sa bahay ng nanay nila Jed at Lucas, nilagyan din nila ng drugs ang inumin ng matanda tulad ng ginawa nito sa kanila. Tinali nila ang matanda at dinala nila ito sa basement kung saan si Jed ay nakatali din, pinalo nila ang ulo ni Jed ng bat habang pinipilit nila ang nanay niya na manood. Tapos ay dinala nila ang babae kay Lucas, kung saan nakatali din ito sa upuan at sa halip na bugbugin nila si Lucas ay binigay nila sa kanya ang bat, at inutusan nila ito na paluin ang nanay niya. Ang babae ay nagmakaawa sa kanya na wag gawin ito, at nang ayaw niyang gawin ang pinapagawa ng dalawa, binaril nila si Lucas. Pagkatapos, inayos ni Maria at Mia ang katawan ni Lucas para palabasin na nag-suicide ang lalaki, lumalabas na plano pala nila na isisi sa kanya ang lahat ng pagpatay. Samantala, ang matanda ay inofferan sila ng pera para wag lang siyang patayin, pero sa halip na buhayin ito, si Maria ay kumuha ng isang garden tools at brutal na pinatay ang matanda gamit ito. Sa ibang eksena, si Jason ay dumating sa bahay nila Maria para sunduin siya at si Mia. Lumalabas na ilang araw na ang nakakalipas, ang dalawang babae ay hinatid ni Jason sa airport at excited na silang pumunta sa New York para bumili ng iPhone 15. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.